Hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw ka na ron tanan, makaigsunan, makasampiak. So here we go again. Buhay Amerika Duterte loyalist. Magaingon nga. Kung adunay nahinog mo tungkol sa tumong kakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kani sa pagtindog. So time check, it is now 12:56 in the morning. Ano na po, 11th of February, Tuesday na po, 2025, dito sa Brooklyn, New York. So, as always, ito yung lagi kong sinasabi na your health is your wealth. Kung kaya talagaan po natin ang ating mga sarili. Kasi that is something that we cannot put a price tag on. Yan lang yung yaman na meron tayo na pwede nating ipagmamalaki kasi ahanin natin itong yaman nitong mundo. Pag meron tayong mga debilitating illnesses, mga life-threatening diseases, hindi natin ma-enjoy itong hiram na buhay na galing sa puong may kapal, di ba? So anyway, before anything else, kayo inanyayahan ko na magsampiak man lang itong Mundi kong channel. Ang hirap magsalita kasi meron pa tayong bago-bago pa lang na nawala yung isang buwan na ubot sipo natin eh. Kaya nagpabaksin tayo kasi sa hospital dami namang COVID. Parang normal na lang yung COVID. Saka ang daming kasi klase na flu. May flu A, flu B, flu A+, flu B+. Dami na. COVID at flu. Tapos pagpabaksin tayo, ayun. Kasi down yung low yung immune system natin. Lagi tayong panggabi, ayun, nagkasakit tuloy tayo. Kaya ang hirap pag huminga dito sa bibig. So, ano ba pwede natin pag-usapan mga sampyak? Wala, tuloy tayo. So, anyway, alam naman natin lahat ng mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Demolition job nitong lahat ng mga demonyo dyan para pabagsakin itong mga Duterte, di ba? So, pag-usapan natin, halo-halo, parang halo-halo na to. Wrap up lang naman, kunti lang naman. Kasi nabusit tayo eh, kasi kamakailan lang. Itong medyo masibo-sibo ba? Makolesterol itong di ko alam kung buwaya to, baboy, or ano ba to? Anong klaseng reptile ito? Hippo ba? Itong si Asidri. Si Honorable, kung tawagin, Jude Asidri. Sabi niya kasi, mandato daw niya. It is, his mandate duty daw to hold Sara, accountable. So, kung ganun pala, to be held Sara, accountable, ihablan nyo si Inday Sara doon sa, Supreme Court. Kasi may jail time doon. Huwag dyan sa, dyan sa impeachment. Huwag dyan sa trial kasi walang dyan. Walang jail time dyan. Pero hindi, kasi gusto nyo, libreng exposures dyan sa mainstream, doon sa at the same time sa social media din. Kasi baka naman may mga loko-lokong mga akala mo siguro na lahat ng mga Pilipino bobo at malinlang mo, di ba? At saka ang yung pinaka main issue talaga, gusto mo yung perpetual perpetual disqualification ni Inday Sara. So she will no longer can run in any government positions kahit tanod pa man, di ba? Yan yung kagustuhan nyo talaga. So ano bang yung mga grounds of impeachment talaga na talaga na maihablat talaga si Inday Sara? Yung sa tingin nyo na ma-convict talaga si Inday Sara. Meron ba? Kasi pag ito mga high government positions natin diyan sa mga high ranking officials, ito mga presidente, mga vice presidente, mga ganun, mga Supreme Court justices, pwede yang katulad ng treason. So pag treason, parang wala tayong nakikita diyan. So, pero alam naman natin na magaling kayo diyan sa gawa-gawa. Saka gagawan niyo yan sabihin niyo na bininta ni Sara tong Pilipinas sa China. Kasi lagi niyo naman nga maka-China itong mga Duterte ganun. Bribery. Isa din yan. Siguro yung 16 envelope. May panguntra na yung dyan, Inday Sara, yung mga abogado niya dyan. Ilabas nyo talaga yan si Gloria for sure. For pretty sure. Yung 16 envelope. Siya lang naman yung may alam dyan. Siya lang yung nag-solicit. Solicit. Na hindi man siya authorize dyan. Alam naman natin yan. Nakita naman natin doon sa doon sa pasinungaling nila dyan sa sa lower house. Kay Gloria lang yan. At saka high crimes.
Pero ba mga high crimes? Siguro, i-ano nyo na rin dyan si Inday Sara about sa EJK. Kasi sinali nyo na eh. Di ba? Gusto nyo ipa-ICC si, si Tatay Digong. Ngayon sinali nyo na si Inday Sara. So, puro talaga, mga kababalagan itong mga ginagawa nyo. Mga pwede din, mga misdemeanors. Ano ba? Siguro, yung mga personal na yung sinabi nyo na yung pasinungaling nyo na tinitreatin itong first family at saka itong Speaker of the House. Kayo pa matreatin. Huwag nyo kaming lukuhin dyan. But anyway, alam naman natin dyan na pakulo nyo lang yan. So, dito naman tayo kay itong Bayot. Yung mahilig mag-TikTok itong si ito namang rebuild din lang naman. Si Raul. Sabi niya kasi uminit sila diyan kasi alam naman natin na nagpa-interview si Inday Sara, ang ganda-ganda. Tapos sabi niya na mas masakit pa yung maiwan ng jowa kaysa ma-impeach diyan sa lower house. So, talagang umigting yung tainga nyo diyan kasi kaya nga nagsabi yung mga young crooks na dina-downplay lang ni Inday Sara yung seriousness ng impeachment niya. Kasi wala naman talagang kwenta. Hindi, kahit tulog-tulugan lang yan Inday Sara. So, sabi ni Raul, kung unbothered ka Sara, pero bothered kaming mga kabataan. Sino kabataan? Kabataan party list, yung at yung mga nauuto nyo dyan na nakurap nyo mga minors. Kayo lang naman dyan, yung sa faction nyo, yung naglulukuhan dyan. Huwag nyo ng kabataan. Walang pakialam yung mga kabataan sa inyo. Yung vested self-interest nyo lang yung dyan. Kasi gusto nyo na matro itong government sa Kasi gusto nyo na pag magka-litse-litse, successful kayo, masaya kayo kasi ngayon, itong unity na naging unitae na. So ngayon, pag matanggal si Inday Sara, isusunod nyo nang tatanggalin dyan si Marcos na. At saka si Tambaluslos. Parang kayo ng mga kulay nyo dyan. Mga kulay puset na kayo dyan. So, kasi ito din si Puset. Talking of Puset, itong convicted lang naman, criminal Castro na nagnakaw lang naman ng mga bata dyan, kinidnap, tinala sa bundok at namatay. Diba? Nung kumakailan lang sa debate nila ni Senator Bato, sinabon siya dyan, napahiya. Kasi tira ng tira. Sinabihan ni tinanong ni Senator Bato, kumusta na yung kaso mo? Convicted ka man. Yun, patawa-tawa lang. Bisaya pa katawang hilaw. So, ganun. Kasi sabi ni Castro, when we were talking about the, itong impeachment, sabi niya, this is a serious matter. Sara must be, accountable. Saan na yung accountability to the people and misuse of public funds. Naku, Castro, huwag po kaming pandaran ng mga ganyan. Puset Castro. Magsimula tayo dyan sa inyo sa lahat dyan sa dyan sa Congress. I-open up nyo yung nyo. Liquidation lang naman kayo, resibo lang naman kayo dyan. Yung certification lang naman kayo dyan. Huwag nyo kaming dyan, lulukuhin dyan. Yung mga ninanakaw nyo, bilyones, pero itong kay Inday Sara, na hindi nyo man napatunayan. At saka, parang sintabos lang yung kay Inday Sara, yung sa inyo, bilyones. Dito sa Gaat, trilyones na yung pinag-usapan natin. Na sinabi nila ni Pantaleon Alvarez na umabot ng 241 billion yung mga in-insert nyo dyan. Kung kaya't ngayon, nagalit-silitse na kayo, kung kaya dito yung pangtapak nyo, itong impeachment. Diba? Kung kaya bahala na lang kung anong mangyayari dyan, ayaw ng kababayan natin, lalo na itong mga kapatid ng Iglesia ni Cristo, kung kaya may nagrarally last time, pero nakipagsabayan na kayo kasi bahala na. Kung baga nagalit-silitse na tayo nito, maligo na tayo. Basa na tayo sa ulan. Ganun. So, si Chihuahua, si Joel Chua, sabi niya kasi, tinanong siya ng sa media, sabi niya, let's see Sara in the Senate, in the trial, ganun. So, okay na sana. Afterwards, a few minutes later, sabi niya, dapat isumon daw itong bang account Sara. Siguro sa AMLAC, gano'n. Akala mo ba, tapos na tayo dyan? Akala mo ba konkreto na yung mga ebidensya nyo? Ang tagal-tagal nyo nang imbestiga dyan. Tapos ngayon, ura-urada na yung ini-endorse sa Senate. Akala ko kompleto na malakas na ebidensya nyo. Diba? Para mag-fishing expedition na naman tayo dyan sa
impeachment trial. Hindi na pwede kasi na, final verdict na yan dyan. Dapat planchado na yung nyo. Wala tayo dyan, parang basura lang talaga yan. So dito naman tayo kay Ace Barbers. Dito naman tayo sa kwentong barbero. Kasi sinabi kasi niya na maraming mga Pilipino daw na gustong patalsikin si Inday Sara. Totoo ba kayo? Seryoso ka dyan, Ace Barbero? Or kayo lang talaga yung may gusto dyan na patalsikin si Inday Sara? Yung mga grupo nyo. Kasi pag makaupo si Inday Sara, matigil yung nakawan nyo dyan. Di ba? Tapos tinanong siya ng mainstream kasi sabi sa interview, despite ba sa mga main concerns ng mga tao, lalong-lalo na itong mga kapatid ng Iglesia ni Cristo, itong mga lahat na tayo sambayan ng Pilipino na gusto tayo ng kapayapaan, kung kaya ayaw natin ng mga impeachment trial gano'n, kasi babalik yan sa atin. Wala tayong mga investors na papasok kasi walang integridad itong walang integrity itong natin gobyerno, puro awayan gano'n. So matatakot itong mga walang papasok na tingnan niyo, wala talagang mga direct foreign investment, walang pumasok. Wala lahat. So sabi ni kwentong barbero, excuses lang yung lahat, ang ganun ba? Sabi niya, lahat ng problema ng gobyerno, haharapin natin yan with integrity and dignity. Anong integrity? Na sinasabi mo, may framework ba, may bakal ba yung nyo ngayon, pamamalakad? Wala akong nakikita dyan Tapos dignity, meron ka ba dyan barbers na dignity? Nung panahon ni Tatay Digong, hinihimod mo yung wheat pack ni Tatay Digong, sinisimot-simot mo, na gusto mo pang i-promote sa ibang bansa yung drug war ni Tatay Digong na epektibo ganun. Pero ngayon gusto mo nang ihablad diyan sa ICC si Tatay Digong. So saan yung dignidad mo? Saan mo ngayon ilagay? Saan ka namin pwede ilagay? Itong barbero. Iyakin ka pa naman. Gusto mo namang yung mga mga vloggers, gusto mo ikulong. Gusto mo na ililing sa diyan sa mga pugo-pugo. Kulukuhan tayo dyan. So sabi niya, daw, yan yung solusyon daw, nanawagan siya sa taong bayan na solusyonan daw itong hinaharap ngayon. Yung daw, yung he was talking about impeachment trial, about impeachment. Ito daw yung urgent ngayon. Buisit. Akala ko ba, sabi mo maraming mga Pilipino na Pilipinos na mga gusto talagang patalsikin si Inday Sara, tapos ngayon mananawagan ka. Kalukuhan yan, barbers. Kumbaga nahuhuli talaga tong isda sa sa sariling bibig. So talaga barbers, wag mo na kaming pandaran ng mo, mga kalukuhan mo. Mga kalukuhan yung lahat diyan kasi basang-basa na kayo sa basang-basa na kayo lahat ng ngayon, pinatapakan niyo talaga or dinadivert niyo talaga itong main issues na nangyayari ngayon. Dahil pinatawag na kayo, tinawag na yung pinapasagot na sa Supreme Court itong mga busing nyo, si Tambaloslo, sila si Marcos, kasama niya yan si Chis Escudero, lahat na yan kayo dyan, nang bumubuo ng ng GAA na naging batas ngayon. Patay tayo dyan. Dalawa yung dyan. Diba yung pagfile ni Congressman Ungab na ma-invalid itong GAA of 2025 at saka itong criminal case talaga na pinaled ng Citizens Watch Crime ngayon. So patay tayo dyan. So ngayon damay-damay na lahat, kung baga basang-basa na tayo, maligo na tayong lahat. So anyway, maraming salamat. God bless po.